Hi mga Inday. Good day po sa inyong lahat. Actually, hindi po good yung araw ko mga Inday kasi isang napaka-frustrating, ano ko mga Inday ba, napapagod ako, nag-uul ko, naglibog ko. Ay, hindi ko alam kung ano yung nararamdaman ko ngayon sa araw na ito mga Inday kasi alam nyo, matagal akong hindi nakapag-upload ng video kasi may ginagawa ako mga Inday. Nagpo-focus ako sa pagta-travel ko international. Nire-ready ko lahat mga Inday kasi gusto ko magpunta ng Vietnam. At ayun, nire-ready ko ng mga itinerary ko mga Inday. Yung ticket ko, nabook ko na yung ticket ko mga Inday. Tapos naghanap ako ng mga kasamahan ko na pupunta ng Vietnam kasi 'di ba kay last 3 months ago na travel ko na ang buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao for 3 months straight yung pag-travel ko mga Inday. Aside from doon, nakapag-travel na din ako dito. So yan yung goal ko sa 2024 na makapag-start ako ng travel mga Day. At thankfully kasi na-hit ko yung goal na yun. At this time kasi tapos na dito sa Pilipinas, gusto kong mag first time, gusto kong pumunta international. So yung napili kong mga lugar mga Inday, dahil dala na din siguro yung napili kong lugar sa Vietnam, dala na siguro yun yung mga nakakasama ko during my travel na nakapag-Vietnam sila. Tapos sinasabi na ang ganda daw ng Vietnam, and before ako nag-book mga Inday, nagre-research ako kung ano yung mga places sa Vietnam na pupuntahan ko. At during my research, talagang na-excite ako mga Inday kasi dun sa Vietnam yung pinaka taas na cable car at sa Vietnam din may snow sa pinakatuktok ng Vietnam sa Sapa, sa Halong Bay, sa Hanoi, north of Vietnam mga Inday. Yun yung nasa itinerary ko. Tapos, pagpasensyahan nyo ng mga Inday ha, gusto ko lang talagang ilabas yung nararamdaman ko ngayon kasi wala akong kausap, wala akong kasama dito. Si Eric din mga Inday is hindi ko na lang siya pinasama while mag-process ako ngayon mga Day. Kasi natutulog siya, alam nyo na paggabi, mata yan, wala yung tulog, pag araw tulog yan. So ako na muna nag-iasikaso kasi ako naman talaga ang aalas eh. So, ayun na mga Day, kasalanan ko din kasi naman kasi nagre-research ako sa itinerary pero nagre-research din ako sa immigration. At very kampante na ako mga Inday ba sa mga documents, sa mga requirements ko. Sobrang kampante na ako kaya nag-book ako ng ticket. Nakapag-book na talaga ako ng ticket mga Inday. At yung ticket na nabook ko is worth 20,000 plus. Round trip ticket na yun mga Inday. Ang daming nagsasabi sa akin, yung mga kakilala ko, yung mga palagi na din nagta-travel abroad mga Inday, ang dami-dami nila, nagsasabi na, saan ka pupunta? Sabi ko, sa Vietnam ako te. Ilang araw ka? Sabi ko, 15 days. Alam niyo kasi mga Inday, kapag kasi nag-book kasi ako ng 7 days lang or 4 days lang, same lang din naman yung ticket na mababayaran ko eh. Kaya sinagad ko na. Sinulit ko na talaga mga Inday. Ginawa kong 15 days ako sa Vietnam. Sabi ni ate, sabi niya, hello, first time mo pa? Tapos 15 days pa? Parang aalanganin ako dyan sa immigration sa'yo. So ayun na nga mga Inday, para ako din ilang araw na hindi din ako kampante kasi everyday iniisip ko paano makalusot sa immigration. Yung research ko mga Inday, yung Google ko, halos lahat tungkol sa immigration. Yung YouTube ko, mga experience ng iba, lahat tungkol sa immigration ba. Na-research ko, tapos may iba naman na mga first time solo traveler, nakapasa naman. Tapos ako, kampante na talaga ako mga Inday. Pero yun lang yung sabi ni ate, na ang dami, halos ilang country na siguro yun nang puntahan ni ate. Siya yung nagsabi sa akin na ano baka daw sa immigration. So, ginawa ko ngayong araw mga Inday, pumunta ako ng immigration dito sa Cebu.
para talaga makasiguro ako ba, kasi kumpleto na yung document ko, may negosyo naman ako, may DTI, may permit na rin ako, may income ako, o ganun, may ipapakita ako sa kanila, may bank statement ako, may bank account ako, ganun, bank certification, or may ties, family ties ako dito na pwede kong balikan. Marami akong documents, kaya kapakita nila mga Inday, talagang kampante na ako. Pagpunta ko sa immigration kanina, timing mga day, ang nandun, ang yung nilapitan ko na table is yung supervisor nila. Yung supervisor nila ang nilapitan ko, tapos siya mismo yung kinausap ko diretsyo. Sabi ko, sir, pwede po bang magtanong? Saan po ba dito pwedeng makahingi ng information for first time solo traveling to abroad? Sabi niya, ako, supervisor ako. Sabi, sinong ta-travel? Sabi ko, ako po. Sabi niya, sige, isipin mo na lang na ako yung officer mo, kasi officer nang talaga ako, pero dito ako ngayon na-assign, pero na-assign din siya noon sa Manila, mga Inday. Sige, isipin mo na lang na ako yung na-assign mo na, sagutin mo, anong tanong ko? Saan ka pupunta? Sabi ko, Vietnam po. O may kakilala ka doon? Wala po. Anong gagawin mo doon? Travel po. Anon. Parang diretso hang sagot lang mga Inday ba sa immigration officer. May pera ka ba? Ilang pera mo dala ngayon? Sinabi ko sa kanya, yung savings ko, ganun. Tapos, ilang araw ka? Sabi ko, 15 days po. May business ka? Anong trabaho mo? Sabi ko, wala po akong trabaho. Self-employed po ako. Vlogging po yung number 1 kong trabaho. Tapos, may business po ako. Tapos, masaya siya mga Inday. Parang normal lang na magkakaibigan na magkausap kaming dalawa. Sabi niya, ganun. Sabi niya sa akin, kung ako ang tatanungin mo, sabi ko, opo, hindi ka makakalabas ng bansa. Pag sabi niya, hindi ka makakalabas ng bansa, bakit po, sir? Kasi yung mga documents mo, hindi matibay, wala kang trabaho dito, single ka, tapos yung trabaho mo dito, self-employed, pwede magtrabaho sa ibang lugar, pwede kahit saan sa buong mundo. Sabi ko, sir, tourist lang po talaga yung gagawin ko dun. Sabi niya, patalayan mo kung tourist ka. May itinerary ako, may round ticket ako mga Inday na pinakita, ganun. Sabi ng immigration officer na, alam mo, wag ka na lang tumuloy sa pupuntahan mo. Kasi, ma-offload ka. At once na ma-offload ka, pag mag-travel ka ulit, madidetect agad-agad yan sa system namin na mag-read yung pangalan mo. Pag mag-read yung pangalan mo, ibig sabihin, bad record ka na. Sabi ko, ano ba yan? Sabi niya sa akin na, bakit Vietnam pa? Ang dami namang mapupuntahan. Ang dami naman, may Hong Kong, may Singapore. Sabi ko, Vietnam kasi sir, kasi yung Vietnam mas less, hindi masyadong mahal kumpara sa Singapore at saka Hong Kong. Mahal po kasi yung mga country na yun. Sabi niya, alam mo ba ang Vietnam, maraming issue dyan, maraming mga Pinay dyan na nire-rape, maraming Pinay na pinatay, ganun. May mga Vietnamese daw na nangangain ng tao. So, ganun mga Inday ba? So, ayun na, supervisor yung nag sa akin. May dumating na IO officer. Sabi niya, o sige, ipasa kita. Kasi yan, officer din yan eh. Tinanong ulit ako ng isang officer mga Inday. Same question din. So, pagkatapos namin, bumalik yung supervisor, tinanong siya kung ano sa tingin mo, palalabasin mo ba yan ng bansa? Sabi ng IO officer, nag-aalanganin ako, sir, kapag ako yung IO nito, i-move ko din to sa second inspection, kasi red flag siya, sir, kasi first time pa, tapos Vietnam pa, 15 days pa, tapos walang trabaho, wala siyang ebidensyang matibay. Sabi ko, kumpleto naman yung documents ko. Ma'am, kahit na kumpleto yung documents mo, ma'am, kami talaga mga IO officer, kasi risk ka namin. Kapag kami yung nagpatatak ng passport mo at anong mangyari doon sa lugar na pinupuntahan mo, lalo na ikaw lang isa, babalik sa amin, responsibilidad ka sa amin, ma'am. So, mag-feedback yan sa amin sa trabaho namin. Kaya, maraming mga officer na sobrang stricto kasi kapag anong mangyari nang lalabas ng bansa, sa amin babalik kasi kami yung pangalan namin yung nakatatak sa passport nila. Na-approve. Sabi ko,
sir, anong masuggest nyo? Sabi niya, magsabay ka sa group tour or company tour, gano'n mga inday, or ang pinaka the best, dapat may kakilala ka sa lugar na puntahan mo para parang may friend ka, may family ka. Sabi ko, wala po sir eh. Sabi na, red flag ka talaga, hindi ka makakalabas ng bansa. Tapos nag-stop sila mga inday. Yung isang officer mga inday, sabi niya, alam mo, kung gusto ka talagang lumabas ng bansa, matutulungan kita. Sabi ko, talaga po sir? Sabi niya, oo. Tapos sabi ng supervisor, samahan ka ni sir sa Vietnam. Sabi ko, totoo po, samahan niyo ako? Sabi niya, oo. Sabi ko, paano naman po yung ticket niyo, yung yun? Sabi niya, ikaw na. Basta, sisiguraduhin lang kita na safe ka pagpunta ng Vietnam at safe ka the whole time na nandun ka sa Vietnam kasi sasamahan kita. Pero ako yung maggasto sa kanya mga inday. Sabi ko, yung agency na kinontak ko mga inday, 70,000 for 15 days. One person lang yung how much more kung appeal siya, ako ang gastuhan. Sabi ko, ay, nag-aalanganin po kasi ako sir kasi titingnan ko pa lang po sa savings ko kung ano ba. Tapos sabi niya, kasi pag travel ka na, pagdating mo ng airport sa Manila, ako nang bahala sa'yo. Risgo kita, palulusutin kita, basta magkasama tayo. Ganun. Sabi ko, napaisip ako mga inday ba. Tapos, sabi ko na, ay, hingiin ko na lang yung number mo sir para makapag-decide ako, tatawagan kita. So, nag-alanganin sa mga inday na ibigay yung number niya sa akin. At sabi niya, ibigay ko yung number ko sa'yo, pero make it sure na masasama mo ako. Sabi ko, ay, hindi pa ako sure. Sir, basta tatawagan kita. Sabi niya, ay, wala, hindi niya talaga binigay ang number niya. Tapos, parang ang lalim ng iniisip ko, sinabi niya sa akin, hilom or mahina ang boses niya. Sabi niya, ma'am, gumaganon siya sa lamesa, 100. Sabi ko po, 100. Tayong dalawa pupunta ng Vietnam. Akala ko yun na yung 100,000 na budget naming dalawa sa Vietnam. Sabi niya, 100. Lusot ka. Sabi ko, under the table to. Sabi ng isip ko ba, under the table tong tao na to. Pero hindi alam ng supervisor na yun na nagsabi siya sa akin ng 100 para daw makalusot ako. Sabi ko, gagawa na ako ng ibang paraan. Hindi na ako gagastos ng 100,000 para lang dyan. Tapos sobrang mga inday ba. Pero yung ibang mga travelers din na nakakausap ko mga inday, medyo nakikita talaga nila sa akin na red flag daw ako. Pero sa inyo ba, kung nakikita nyo yung video ko ngayon, kung nanonood kayo, nakikinig kayo sa experience ko ngayon, kasi gusto ko talagang makapag-international eh. Gusto ko yung mga inipon ko, siguro naman worth it, or I deserve na makatravel ako international ng solo. Kasi feeling ko kaya ko talaga mga inday eh. Kumuha ako ng agency para hindi talaga ako ma-offload. Pero sabi ng taga-immigration na kahit may agency ka, hindi ibig sabihin papayagan ka na talaga. Kasi kahit kami, mga officer kami, pero red flag talaga yung documents mo. So, doon, parang sumakit yung ulo ko. Tapos, kanina pang umaga, alam mo yung mga, umalis ako kaninang umaga, alas 11 ng umaga, at ngayon, alas 4 na po mga day. Naghanap po ako ng FedEx dito. Nag-Google Map lang po ako kasi yung camera Insta360 ko, ayun nga, nagka-problema, diba? At tapos under warranty pa yon. So, ipapadala ko balik sa Hong Kong kasi kinunta ko yung ang company ng 360 camera. Sila yung mag-aayos ng camera ko, pero ipasiship ko sa Hong Kong. So, 15 days pa yun bago makarating dito. Pero, naghanap ako ng FedEx mga inday. Yung FedEx na unang pinuntahan ko kanina, malapit lang dito, sirado. Tapos, nag-search naman ako. Dinala ako ng mapa doon sa Colon, mga day. Doon sa Colon, ang traffic, ang init. Buti lang, naka-aircon kami. Malamig ang aircon sa sakyan na ito. Ang init tayo. Tapos, ang traffic. Tapos, yung mapa na sinundan ko, mga day, liko, turn right. Tapos, pag turn right ko, one way. Tapos, bigla ko naman ano ba to? Drive naman ako, mga inday. Hanggang na
mga 2 hours akong palibot-libot sa downtown mga day ba para maghanap lang ako. Nakahanap ako ng isang FedEx pero ang hirap, walang kaparkingan sa gawas. So andun pumunta ako sa Gmall. Pang alas 12 na ng mga inday. Sa Gmall, nagpunta ako sa Gmall kasi andun yung immigration office. So, walang FedEx doon. Pagkatapos, ni-research ko, mayroon pa ng FedEx sa SMC side. So, sa Eric mga inday, wala pang kain yun sa Eric kasi tulog na tulog. Pumunta ako ng SMC side kasi malapit lang dito eh. Yung building ng SMO, yun, malapit lang dito. May FedEx pala dyan mga day. Pag-abot ko doon, sabi ko, ma'am, padala po ako. Sabi ng taga-opisina ng FedEx. Alam ma'am, bawal po kami dito, hindi po, third party lang po kami. Kailangan nyo talaga yung dalhin doon sa mismong opisina nila. Sabi ko, saan po yung opisina nila? Sabi niya, sa SM City po. Sabi ko, oh, sa SM City, ang traffic na naman, pabalik-balik na naman. Tapos last day na namin ngayon sa Cebu mga inday, kasi bukas ako yung magdadrive papunta kaming sa Negros. Sabi ko, frustrating talaga. Grabe, ngayong araw na yun mga inday, punong-puno ng ano ba, kagool, kalibog, unsa ba. Ngayong mga inday, didiretso na sana ako doon sa SM City. Pero baka si Eric nakagising na, tapos naawa na ako sa taong walang pagkain. So, babalikan ko na lang muna dito mga inday. Dadalhin ko na lang siya sa SM City. Hindi man niya gusto doon, pero ewan ko sa kanya, at least binalikan ko siya dito mga inday para hindi siya mag-uol. So, ano bang sa mga nasa ibang bansa dyan, sa mga naka-experience na ng immigration, sa mga solo travelers dyan, ako po, yung requirements ko po is may income po ako na monthly pumapasok na ipapakita sa kanila, may mayor's permit, may DTI ako mga inday, tapos may bank statement ako, kukuha ako ng may itinerary din ako. So ano bang maisa-suggest nyo, ano bang masasabi nyo? Kasi yung ticket mga inday na nabook ko February 5 to February 20. So kapag hindi ako makalipad mga inday, kasi nga natatakot akong matatakan ng offload, pwede bang i-refund yung ticket ko sa Philippine Airlines? Yung ticket ko mga inday nasa 20,000 plus yung ticket ko. Pwede po ba siyang ma-refund? Kasi first time ko po ngayon. Ma-refund po ba siya? Or pwede ko po siyang ma-reschedule to other country na, at saka instead of 15 days, pwede po bang gawin ko munang 7 days or 8 days ganon sa ibang country? Pwede po ba yun? Kasi hindi ko alam, pupuntahan ko pa yung yung website ng Philippine Airline kung pwede ba, kasi sobrang sayang mga dahil, at natatakot akong ma-offload na yung passport ko, matataka ng offload kasi next time na baka magta-travel ako, mahaharang na naman ako, madi-deny na naman ako. Kapag ma-deny ako mga inday, sayang lang yung mga pinaghirapan ko, mga research ko, yung pera ko na accommodation, masasayang lang talaga mga inday. Oh, wala kayang plano sa Panginoon sa akin kung makakapag-international ba ako. So yung please, this time po, sobrang nalilito po talaga ako mga inday, and I need your advice, your experience, and paki-comment na lang po sa comment section kung ano man yung maisa-suggest nyo po. Thank you so much, at sana maging okay ang lahat, and see you po in my next video. Akala nyo po nagpaputol ako ng buhok, ano lang po yun, application lang po yun ng ano ba, prank na application na short hair. But anyway mga inday, thank you so much, and God bless us all.